Parang ibang bansa, no? Ang pangalan ng burol na ito ay Sitio de Victoria Rolling Hills, na makikita sa bahagi ng Santa Maria sa bayan ng Dupax del Sur, lalawigan ng Nueva Vizcaya. Kilala ang lugar sa mga rolling hills at mga banayad na burol na tatakpan ng mga damuhan at likas na halaman. Isa itong napakagandang tanawin, nagpapakita ng payapang kapaligiran sa probinsya. Tahimik, sariwa ang hangin, at tila perpektong lugar para sa mga nais magpahinga mula sa ingay ng syudad. Maganda rin ito para sa mga photography, nature walks, at simpleng pagmuni-muni. Pero bago natin napuntahan ang napakagandang lugar na ito, ikukwento ko muna sa inyo kung ano ang dinaanan natin, sino ang nakasama natin sa biyahe, at paano nga ba tayo nakarating sa malaparaisong burol na ito. Kaya sa bidyong ito, ipapakita namin sa inyo ang isang pinagmamalaking burol ng Nueva Vizcaya. Kaya tara mga par, umpisahan na natin ang kwento. Nagsimula ang ating kwento dito sa Tayug, Pangasinan, kung saan makikipagkita tayo sa ating kasama para kasabay umakyat sa Maliko. Sa unang pagkikita pa lamang, agad nang nagkaabirya. So, ayan mga par, inaantay natin si Kuis TV dito sa meeting point namin. Tapos, narga na kami paakyat ng Maliko. So, ang ruta natin ngayon mga par is punta tayo ng Sitio de Victoria Rolling Hills. So, pupunta tayo sa Nueva Vizcaya para tignan at paliparan ang mga magagandang tanawin dyan. So, alright mga par, let's go! So, ayan mga par, so nadisikuis ng 1 hour dahil medyo tumirik ata yung kanyang motor. So, ayan, antay natin siya mga siguro 1 oras pa baka makarating dito sa Tayug. Sabi ko na eh, doon sa likod mo. Okay, nice meeting you. Sa wakas dumating ka din. Ano, alis na tayo? Alis na tayo? Alis na tayo? Dito na tayo? Kaya mo pa ba? Bili ka muna. Ha? Sige, dito na tayo. Sa Maliko na lang. Sige. Kanina mga par, so nag-start tayo, umalis tayo ng bahay ng 3:30. So hindi ko na siya binlog kasi kailangan kong focus sa daan. Tapos pagdating natin dito mga 4:45. So nag-chat si Kuis na yun nga, nasira yung motor niya. After nyan, so nagantay tayo ng 1 oras. So tumambay pa tayo sa gasolinahan, tapos nagtambay sa harap ng bakery para maantay si Kuis TV. So ngayon, nandito na. So nag-start na kami nga. So mag-i-start na kami umakyat ng Maliko. Tapos magpapalipad doon. And then after nyan, bababa kami ng Santa Fe sa may Imugan. Tapos dadaan tayo ng Pan-Philippine Highway. So try natin paliparan. First time natin, second time natin na paliparan pupuntahan ito. Dahil nung nakaraan naka 4 wheels tayo, hindi natin nakakita yung buong daan. So try natin paliparan to para makita natin yung view. Madaming mga rolling hills tayong madadaanan dyan. Tapos pagdating natin dun sa may Pan-Philippine Highway, diretso na tayo ng katagpuin natin si Bustino. Then diretso na tayo ng Sitio de Victoria Rolling Hills. So titignan natin kung gaano kamangha-mangha ang lugar na yon, kung gaano bakit pinupuntahan ng mga turista, anong mga dahilan kung bakit ba sila na-attract sa lugar na to. So tara, let's go! Binaybay namin ang Nueva Vizcaya Pangasinan Road. Inakyat ang kabundukan patungo sa Maliko. At sa kalagitnaan ng aming biyahe, bigla kaming napahinto, hindi dahil sa abirya, kundi dahil sa kaakit-akit na tanawin ng bundok na tila inaanyayahan kaming huminto at humanga.
Wow, grabe, kakaiba talaga yung itsura ng Maliko ngayon. Yung mga kabundukan, kulay berde. So, oras pa lang natin is nasa 6:30. Pero kita na natin yung kulay berdeng tanawin ng Maliko dito sa San Nicolas. Ayan, so bakit sa bungad ng Maliko may ganito? May mga warning device. Hello. Ayan mga bata. Nag-ahay sila sa vlog namin. Ayan mga par, kapag napansin nyo yung mapa natin, pag nakita nyo dyan sa mapa natin mga par, grabe yung liko dito. Ang daming zigzag road. At medyo luminis na ngayon, di gaya dati na mabuhangin nung last na akyat ko nung pumunta tayo ng Imugan Falls at saka sa Dalton Pass. Wow! Rolling hills mga par, napakaganda ng paligid. Ayun, so sakto, mapapaliparan natin yan. Makikita natin yung rolling hills dito sa Maliko. Papakita ko sa inyo mga par. Let's go! Ayan mga par, nandito muna kami sa may Big C ng Maliko. Yung pinakamahirap na likuan dito sa part na to, yung mayroong maliit na ayan, lupa. Yung kunting-kunti na lang bibigay na. First time natin magpalipad dito, nakita din natin sakto din yung panahon, kulay berde yung mga tanawin. Ayan, kung makikita nyo dyan sa drone natin, ayos, parang rolling hills. Mamaya tingnan nyo ako ano yung mga kukuhanan pa namin. Let's go! Nagpatuloy lang kami sa pag-akyat at huminto pansamantala para magpahinga at kumain habang pinagmamasdan ang ganda ng kabuntukan sa paligid. Okay, so tapos na tayo dito sa may Big C ng Maliko. Ngayon naman kakain muna tayo, kailangan natin ng energy. Kasi ang aakyatin natin mga par, pagkababa natin ng itong pagkakyat natin ng Maliko, bababa tayo ng Imugan. Pagdating ng Imugan, didiretso tayo sa Santa Fe at aakyat ulit tayo ng bundok papunta ng Sitio Victoria. Wow. Ito naman yung part ng Maliko na talagang pinupuntahan. So dati talaga nung kami dito pumupunta, wala pang bayad. So ngayon, eto, nagkaroon na ng bayad. So pinaparentahan na nila mga par, mga 20 pesos per head ang entrance fee bago pumasok dyan. Pero ang ganda naman ng tanawin na inyong makikita. Wow. Iyan o, kulay berde, tapos ang baba ng ulap. Ayan mga par, kakain muna tayo, tsaka tayo talarga ulit. Ayun o, pag nakikita natin yung mga bawat daanan ng bundok, yung gitna, may mga ulap sa gitna nila. Tapos yan, so akit tayo mamaya sa pinakatuktok nito. May mga ulap na naman, so makakita sana tayo ng sea of clouds. Let's go! Mga par, oh.
abot kamay ang ulap. So dumadampi sa mga bawat bundok na nakikita natin mga ulap. Yan no. Malapit siya dito. Matapos magpahinga, patuloy kami sa biyahe habang unti-unting binabalutan ng makapal na ulap ang aming dinadaanan, na para bang nakikipaglaro ang kalikasan sa bawat daan na aming tinatahak. Okay, so batch na kami mga par. Punta na kami ng Imugan para makita yung view. Wow, grabe nung di pa kami nagpapalipad ng drone, maliwanag pa to. Wala pang mga ganyang ulap ngayon. Nung panis na kami, bigla na lang nagkaganito. Yung ulap kumapal. Buti na lang talaga nakapagpalipad pa kami. So ayan, didiretso na kami from here sa Maliko view deck. Pupunta na kami ng Imugan. So let's go. Wow, kakaiba talaga ang Maliko. Minsan pag summer, di ka nakakita ng ganito. Yung ulap mismo bumababa na sa bundok. Tingnan nyo, 8:30 na mga par, pero yung environment pa rin ng Maliko is ang lamig. Ang lamig. Habang kami patuloy na umaakyat, lalong kumakapal ang ulap sa paligid. Tila ba pinapahirap ngunit sabay pa rin pinapasarap ang bawat biyahe. Ganda ng ulap oh. Halos ano na yung ano mga par, halos sinakpan na ng ulap, bumababa siyang ganon, umiikot pababa. Yun na. Wow, grabe, hindi na makita yung nasa harapan. Tapos dito sa mga par, grabe, wow. Parang may sunog sa baba, sobrang kapal ng ulap ng usok. Wow. Grabe, kahit na ano na tayo mga par, no? Nakadoble na to. Ramdam ko pa rin yung lamig dito. Wow. So tara, akitin natin yung pinakatuktok. Tingnan natin kung ano makikita natin doon. Let's go! Para ka nasa Cannon Road o sa Marcos Highway. Kasi yung ulap dumidikit, dumadampi sa bundok. Santa Fe, 15 kilometers. Malapit na tayo. Wow, pwede pala mag-camping dito nga pa sa lugar na to. So pinapayagan pala mag-camping yung mga tao dyan. Ayos ah. May discover tayong bago dito sa Maliko. Ayan o, parang Nueva Vizcaya, Nueva Ecija mga par. Umaapaw na yung tubig dito. Sagana sila sa tubig. Wala na yung marker dito na palatandaan ko, yung welcome to Maliko. Tinawid namin ang mga basang daanan, kung saan ang malamig na tubig ay tumatagos sa mga bitak na bato at tumadaloy pababa sa aming dinaraanan. Wow, ito na. Ito na ang labanan ng mga magiting na riders. Pupasok na tayo sa pinaka puso ng ulap dito sa Maliko. Oh, may view deck din dito. Tingnan natin. Ayan, so ito yung view deck na sinasabi nila. Wow. Wow, wow, wow. Bangin na pala. Ayan o. So dito nag-i-stop yung mga turista din. Sila. Wow, stop over. Grabe. Pwede pala dito. Kaya nga, sabi ko yung bangin na pala. Tara. Basang basa dito sa part ng Maliko. Dahil yun o, maano yung mga tubig. May tumatagas.
Wow, mas lalong lumakas na yung pulse na to. Ayun, no? Wow, mas lalo nang lumakas. Welcome to Nueva Vizcaya. Ayun, no? Maliko Viewpoint. So yan yung isang building dito na nakatayo, yung Maliko Viewpoint dyan banda. Sa wakas, narating namin ang tuktok. At pagdating namin sa Barangay Maliko, bumungad sa amin ang tanawin na nagpapatibok sa puso ng mga riders. Wow, wow! Woo! Touch point! Ay, touchdown, ulap! Yeah! Grabe! Napaka... ano na ng ulap. Ayun, no? Pag nandun na sa medyo bandang ano na yung sasakyan, di mo na makita. Dahil sa kapal ng ulap. Pati yung mga tanawin dito, mga par, yan, no? Wala na. Wash out na ng ulap, tinakpan na. Buti na lang talaga kanina nakapagpalipad pa kami dito sa Maliko. Wow! Nice. Ito na naman kami sa ulap na to. Yun, oh. Grabe. Puting-puti at walang makita dito. Yun, okay lang. Buti na lang talaga meron tayong fog light or auxiliary light. Yellow light. Yan yung pinaka-importante pag mga ganitong biyahe. Wala nang makita. Ayan, oh. Hindi na namin makita. Ito yung pinaka viewpoint, pinaka mataas dito sa Maliko. Dahil sa ibaba nito yung bayan na. So tara. So wala na. Ang liwanag na dito. Ayun, oh. Katiri ka na ng araw. Parang duman lang talaga tayo sa tuktok ng bundok. At ito, dito na yung part ng barangay ng Maliko. Morning, sir. Sige po, sige po. So, ayan mga par. So, pagdating dito sa may bandang Maliko, dyan sa may barangay, may mga checkpoint po. So, medyo mahigpit na ata sila ngayon. Hindi na siya gaya ng dati na dire-diretso lang. Ngayon, kailangan ng ORCR ng motor. So, di na, kaya siguro kumunti yung mga riders. Ang dami mga checkpoint pala. May mga checkpoint dito. So, yung mga riders na hindi nakarehistro, hanggang doon lang sa likod. Kaya, ito, pababa na kami. Papunta na kami ng Imugan, bayan ng Imugan. Ay, punta na kami ng barangay ng Imugan. Tapos, tatagos na kami, magpapakaliwa po kami papunta ng Sitio Victoria. Puntahan namin ang Aritaw. Matapos ang matarik na akyatan sa Maliko, sinimulan naman namin ang pagbaba patungo sa Imugan. Habang binabaybay ang liku-likong daan, nadaanan namin ang barangay Imugan at tumigil sandali sa Imugan View Deck. Sa lugar ding ito, nakilala namin ang ilan sa ating mga kababayan na Kapapangasinense at content creator. Mabilis ang koneksyon. Parang matagal na kaming magkakilala. Pinagbuklod sa iisang hilig sa pagmamahal sa kalikasan. Okay. Ito, pag mga riders, mga motovlogger, content creator, tumitigil-tigil kami pag may nakikita kami mga magagandang view. Gaya ni Coach TV, nagpalipad ng drone. Kasi nakapagpalipad na ako dito galing doon sa taas. Ayan. Dito na kami sa ibaba ng Maliko, sa likod ng Maliko. Papunta na kami sa barangay ng Santa Fe. Malapit-lapit na, 44 kilometers na lang. Alright? Dati nung pumunta ako, wala pa to. Ayan, oh. Layer 1, 2, 3, 4. Baka meron pa doon sa taas. Grabe, taas nito. Ay, meron dito. Lumalabas yung tubig, oh. Grabe, dami naman ito. Alright, so nandito na tayo sa may barangay Imugan. Ayan, so pababa na tayo. Reduce speed, populated area. Ayan, Imugan Falls. Ito. Yan. So, inquiry. Ganyan.
Ayan mga par, malapit na tayo sa may Imugan view deck. So time check tayo, 10:15. At meron pa tayong 45 minutes para makarating sa destinasyon natin. At ito ay nasa 34 kilometers pa. So kumusta na kaya si Boss Tino? Hindi, wala kasi signal dito, hindi kami makapag-update. Yo. So what's up mga par? Ayan, so nandito si Gilbert. Yan, follow nyo siya sa Facebook. Yo, Gilbert Santo. Gilbert Santo. Galing Binyan, Laguna. Wow, layo men. Ayan. Hello. Ayan, sa ilon lang. May quiz. Sino ka? Quiz TV. Quiz TV. Yan, support nyo rin yan. Support nyo rin si Gilbert Santo. Alright. Ayun mga par. Tapos meron pa tayong kasama dito sa Imugan View Deck. Sila kuya. Ala, ito na kuya. Shout out. Pangalan po. Yan, Paul. Adrian Paul. Tapos ikaw mo. Paul Andre. Ay, Carl Anthony. Yan. Tignan niyo mga itsura nila. Diba po, diba? Kaya po, pwede ba? Shout out na rin po kayo. Ayan, mag-partner, kasintahan. Ano? Taga saan po kayo? Taga Binalunan ko yun. Binalunan lang. Dito lang pala. So kayo na pa kayo dito. Ayun. Sama ko kayo sa vlog ko Ayun na ba? Ayan, sticker ko. Ayan, salamat po. Saan kayo pupunta nito pagkatapos? Ay, punta pa kami doon bago sila sumama. Punta pa kami doon sa, Aritaw. Baka gusto nyo. Magkakasama kayo? Tapos ikaw lang kayo na iba? Okay. Parang ako din dati. Kaya naman ko nakasama. Tara, drone tayo. Yo. Tara, sama sa drone. Tapos na tayo dito sa may bandang Imugan View Deck. So alarga na kami papunta ng Sitio de Victoria. Mga sir, salamat. Bigla kaming napahinto nang may isang maliit na dam na tila nananawagan sa amin upang pansinin ito. Hindi naman kami binigo ng tanawing iyon. Taglay nito ang kagandahan na parabang itsurang kortina ang bumabagsak na tubig na malayang dumadaloy mula sa itaas at tila musika sa aming mata at pandinig. Isang tahimik ngunit makapangyarihang palaala kung gaano kaganda ang mga simpleng bagay na madalas natin nalalampasan. Baba ka dito, pwede na yan. Baba tayo, baba tayo. Tingnan lang natin. Ay, wala pala. Walang babaan. Walang babaan. Wala. Oo. Nung pumunta ako dito sa Misabo Dam, iba pa tong pag nakita niyo po yung sa gitna, malalim po yan dati. Ngayon natakpan na po ng bato. Tapos ngayon lumakas yung yung agos ng tubig. Grabe, nalakas ng taas ang linaw. Galing ng kabundukan ng Imugan. Ayan Tapos yung bagsak, parang kortina yung itsura pag bumabagsak yung tubig. Tapos grabe, dinig na dinig yung palo ng alon ay ng tubig dun sa ibaba. Siguro may taas din to na mga nasa 10 feet or 12 feet na dam. Parang mataas sa akin mga ganon, 10 to 12 feet yung taas ng dam nya. Tapos sa ibabaw yung patag na tinatambakan ng excavator para dumaloy ng maayos yung tubig. Tapos papunta doon sa ibaba hanggang doon sa may sa highway. Pag nakalabas ka na dito sa may Imugan. At ayun na. Nakalabas na kami dito sa may Imugan. So papunta na tayo ng bandang Aritaw. Tuloy-tuloy lang ang pagmumotor. Dumaan kami sa Pan-Philippine Highway. At habang binabagtas ang kahabaan ng Aritaw-Quirino Road, bumungad sa amin ang isang tanawin na agad kumuha ng aming atensyon. Ang malawak na burol na tila umaakit sa bawat tumaraan. Okay, so meron siguro pa tayong 20 kilometers. Malagpasan muna natin ang makakalabas mo tayo ng bayan ng Santa Fe. Tapos bayan ng Aritaw. So yun yung mga dadaanan natin. Tapos kakanan po tayo para papunta ng Sitio Victoria.
ang Pan-Philippine Highway mga par. So itong daanan na ito ay kilala dito sa bayan ng Aritaw at Santa Fe. So ito ang national road dito, parang kasama na rin dun sa may Dalton Pass. Dito na tayo sa may bayan ng Aritaw. Grabe, ang tagal natin. Umabot na tayo na alas 12. So halos lahat ng lugar, mga tanawin na daanan namin. So nagantay na si Bustino ng halos 2 oras, hindi pa kami nakakarating. So pasensya na Bustino, kasi wala kasing signal sa may bandang Aritaw, ay bandang Imugan. So hirap na hirap kaming pati mag-chat. So dito lang sa may bandang Aritaw ang mayroong signal. Yan na. Ang kabundukan. Wow. Kaso mahangin mga par. Hindi natin alam kung makakapagpalipad tayo ng mataas. Pero ayan pagkabilaan, rolling hills. Tsaka ito, wow, green na green. Grabe naman. Napakaganda. May mga daanan na nakalagay May mga brown sa taas. May mga daanan. Tapos dito papakaliwa tayo. Grabe, parang pader na nakaharang sa'yo. Ang taas. Ayun kalbong bundok, walang puno, walang mga kahoy-kahoy, pero may mga damo at yung mga talahib ang mayroon. Ang daming magaganda. Ayun yung bundok na yung taas. Ito yung bundok na akitin natin sa likod niyan. Halos lahat ng bundok niyan nasunog. Grabe. Hindi ba 'yon? Kuys, hindi ba 'yun yung Oo, nasunog. Ganyan din 'yun sa Maples River Hindi ba doon 'yun? Hindi ba doon papasok? Ayun, ang nakapin dyan nata yung aakyat. Sige, pero ang alam ko, tingnan natin dyan mamaya, balik tayo. Sige. Sige, wala ka na doon. 6 si Joe Victoria, dire-diretso. Salamat. Okay, so ayun, nagtanong na tayo sa mga lokal. So dito nga yung papunta ng Sitio Victoria. Malubak man at matarik ang daan, hindi kami natinag. Alam namin sa likod ng bawat pagsubok, sa bawat pag-ikot ng gulong at paghinto ng makina, isang paraisong lugar ang naghihintay. Isang gantimpala para sa mga handang sumugal sa biyahe at magtiwala sa ganda ng paglalakbay. Saan na papunta? Kaliwa, kanan? Tanong natin kay Kuya. Sitio Victoria, Kuya. Kaliwa. Sige, salamat. Wow, grabe, pababa pala to, buhangin. Buhangin siya, hindi siya bato or hindi siya lupa. Buhangin na may halong lupa. Ayan yung parang buhangin ng dagat. Rough road. Siguro 500 meters na rough road. Ayan talagang mabato. Dito mabato na part. Tapos malalim. Yan, hindi pala pwede dito pag maulan. Grabe.
Woo! Off-road gaming tayo. Ayan, may fish pan dito, maliit. Yan, so packet na tayo mga par. Let's go! Wow! Yan oh. Grabe, green na green mga par. Kahit tanghaling tapat. So time check tayo mga par, 12:18. Wow! Yeah, kahit off-road gaming. Sige, game. Hey, so ayan. Packet na tayo ng Sitio Victoria. Yan, so medyo mabuhangin pero may mga daanan naman na. Yun nga lang, mag-ingat kapag dumadaan dito. Kasi talagang buhangin. So ayan oh. Pag nakita mo to, ayan oh. Wow. Ay, magkamali ka lang dito, mahuhulog ka talaga. Napakatarik naman ito. Pero grabe oh. Wow, sulit! Yung hangganan ng lupa. Dito na yung hangganan niya. Grabe yung tinaakyat natin mga par. Pababa talaga. Ah. Eh, let's go! Off-road gaming! Off-road gaming! Mayroon pa dito. Tsaka dito. Alright mga par, so sa wakas nakarating din tayo dito sa may Sitio Victoria. Okay, malakas yung hangin. Sana kayang i-handle ng ating drone. Tapos yun napansin ko mga par, yung daanan papunta at paakyat dito puro semento na. Pero may mga portion na madadaanan ka is mga lubak. Pinakadulo ng kalsada, tapos pagkatas niya, view deck na mga par. Hello. Ayan, taga dito lang kayo? Opo. Estudyante. Ingat kayo dyan ha, mataas yan. Babae ko. Mamaya bigyan namin yung sticker namin ha. Ay, sige. Sama namin to sa vlog namin. Galing pa Quezon City, wala pa yung kain. Wow. Grabe naman mga par. So hindi lang tayo nandito, binibisita rin talaga ng mga turista. Mga estudyante nagpi-picnic. Wala namang pasok kay Sabado ngayon. Okay. So ayan mga par, sulit yung biyahe natin dito sa Nueva Vizcaya. From Maliko to Nueva Vizcaya, ang dami natin mga nakilala. Ang dami natin din mga nakausap at nakakwentuhan. Kaya sana sa mga susunod na pupuntahan namin tourist spot, marami pa kami makilala ni Kuis TV. So first collaboration namin dito sa content na to. At marami pang mga susunod. Abangan nyo mga par. Kay Bustino. Pasensya na Bustino, wala kasi signal sa taas sa Maliko, kaya nahirapan kami mag-communicate sa'yo. So pasensya na, nagantay ka ng 2 oras. Sa susunod bawi kami. Okay? So ayan mga par, hanggang dito na lang yung aming vlog dito sa Nueva Vizcaya. So see you sa mga susunod pang mga uploads. Let's go!
Isa na namang magandang kwento ang ating natunghayan mga par. Sa biyahe nating ito, hindi lang tanawin ang ating nasilayan. Marami rin tayo nakilalang bagong kaibigan. Nakasabay sa paglalakbay at nakausap habang humahanga sa kagandahan ng paligid. Busog na busog ang ating mga mata sa ganda ng tanawin ng Nueva Vizcaya. Isa na naman itong patunay na hindi mo kailangan lumipad ng ibang bansa para makakita ng kamangha-manghang lugar. Dito pa lang sa Luzon, sapat na.